Ito ang balita ngayon, trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang matapos ang tila kaliwat ka ng kontrobersiyang report na kinasasangkutan ng Pangulo ngayon at lumabas din ang balitang kamakailan lamang ang pag-resign ni Cheloy Garapel bilang Presidential Communication Office Secretary. Kumpirmado na kilalang retiradong general at kilalang kaalyado noon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na sa Secretary Delfin Lorenzana tila binasag na ang katahimikan at nag-resign na sa gabinete ni Pangulong Bongbong Marcos bilang chairman ng Bases Conversion and Development Authority. Gaano kaya ito katotoo mga kababayan? Ating alamin. Bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell na mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, panibagong gabinete ni Pangulong Bongbong Marcos ang tuluyan ng umalis sa kanyang administrasyon at ito'y walang iba kundi ang retired general at kilalang kaalyado noon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Delfin Lorenzana. Tila ginulantang ang dating Defense Secretary ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang taong bayan nang kumpirmadong magbitiw ito sa Marcos administration bilang chairman ng Bases Conversion and Development Authority o BCDA simula pa noong 2022. Naniniwala ang marami sa ating mga kababayan na hindi personal ang di umano'y dahilan ng dating Defense Secretary na kung bakit ito biglang umalis sa gabinete ni Pangulong Bongbong Marcos. Naniniwala din ang ilan na tila matapos lumabas ang balitang pagbulgar umano ni BP Sara, ilan sa mga di umano'y lihim ng gobyerno at pinangalanan mismo ng Vice Presidente na si Sara Duterte. Ang di umano'y 2 tao lamang ang may hawak ng national budget ng Pilipinas. Hindi na raw magtataka ang marami sa ating mga kababayan na kapag nasundan daw uli ang resignation ni Lorenzana. Ayon pa sa nilabas na report ng Inquirer.net, Lorenzana stepped down as BCDA Chair. Delfin Lorenzana, who served as Defense Chief under then President Rodrigo Duterte, has stepped down as the Bases Conversion and Development Authority BCDA Chair. As I stepped down as BCDA Chairman, I thank President Ferdinand R. Marcos Jr. for the trust and confidence in me, Lorenzana said in a statement on Tuesday. Lorenzana, a retired Army General, was appointed BCDA Chair just a week before his retirement. One of the sources of funding for an Armed Forces of the Philippines AFP modernization program, the BCDA is mandated to help strengthen the military to develop its former bases and properties into economic centers and communities. During his time as BCDA chief, Lorenzana vowed to earn 36% of the agency's earnings to the AFP modernization. I am honored to be given the opportunity to lead this vital agency and to contribute to the AFP modernization effort to the best of my officials and personal capacity, Lorenzana said, unquote. Ayon pa mismo sa ilang mga komento online ng marami sa ating mga kababayan, tila ay posibleng masundan pa raw ng resignation ng ilan pang mga cabinet Secretary ni PBBM dahil sa di umano'y mga kontrobersiyang kinasasangkutan raw ng Marcos administration. At sa inilabas na pahayag ni Delfin Lorenzana, marami sa ating mga kababayan na nakapansin at tila may ibig sabihin di umano ang pagbaba sa pwesto. Ilan sa marami sa ating mga kababayan na nagpahayag ng kanilang mga ugong-ugong at tila sinabing posibleng hindi talaga dapat magre-resign pa si Lorenzana, ngunit tila agad raw umano itong pinagbitiw sa pwesto para raw maiupo ang nasabing kaalyado ng Pangulo na nanumpa na bilang kapalit umano ni Lorenzana. Matapos nito, umugong rin ang usap-usapang tila isa't isa ng pinagtatanggal ng Marcos administration ang ilang mga naging sekretary ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang gabinete at nagsilbing alay nito sa nakalipas na 6 na taon. Tila na pag-initan daw umano si Lorenzana kaya pinagbitiw ito agad sa pwesto bilang chairman ng BCDA. Ayon pa sa inilabas na mga komento online ng marami sa ating mga kababayan, ayan na, nagsilayasan na talaga sila isa-isa. Tila masusundan pa ito
Hindi siguro nila kinaya ang mga kabulastugan ng gobyerno ngayon. Grabe na talaga, harap-harapan na talaga nilang niloloko ang mga Pilipino. Akala siguro nila makukuha nila sa paayuda ni Tamba. Hindi nyo magigiba ang mga Duterte dahil alam ng taong bayan na tunay ang kanilang paglingkod para sa taong bayan. Hindi gaya ngayon, wala talagang nakitang magandang resulta. Kahit tulay, wala. Build ni FPRRD na sayang lang. Mas lalo pang nagmahal ngayon ang mga presyo ng mga bilihin. Dapat unahin nyo ang taong bayan bago ang pamumulitika. Sec Lorenzana, ang totoong isa sa nagmahal sa AFP kasi siya lang naman ang pinakamaraming napirmahang kontrata para iangat ang kapasidad ng AFP. Di tulad ng iba dyan, puro daldal, kulang naman sa gawa. Ako, may umaalingasaw na ata, unti-unti na nag-aalisan. Dadami ng babaliktad ng mga congressman at senator ngayon. Nalaman na ng mga Duterte ang tunay na loyal sa kanila. My President Sara, mag-ingat palagi. Unquote. Magandang araw sa inyong lahat ha. Siyempre, narito na naman tayo sa Spokes Hour. Ay siguro alam nyo na po, no? Pina-aaresto na naman ako ng Kongreso. Alam nyo naman, dati na nila talagang plano yan. Ang totoo po niyan, kaya ako pinupuruhan ng Kongreso dahil ako daw ang pinaghihinalaan ni Speaker na ako daw ang nagkalat noong pulboronic video na ibinroadcast ni Maharlika. Alam niyo po, that's giving me too much credit. Kasi syempre, yung makaka-access lang ng pulboronic video, yung nakakalapit kay Presidente. Hindi naman ako nakakalapit kay Presidente. Tumakbo nga ako ng senador sa Unity, pero hindi naman kami naging malapit, no? Kahit anong gawin ko, talagang hindi naman talaga ako naging malapit sa kanya. Kasi talagang parang may distansya siya kapag bagong tao, no? Yun yung akin na-discover. Kaya nag-give up na rin ako. Nasabi ko, di wag. Pero anyway, kaya po talaga sa mulat mula, pinupuruhan nila ako. Now, alam ko naman ho bilang abogado na may kapangyarihan ang Kongreso mag-cite in contempt. Pero alam nyo ba ho, kaya meron silang ganyang kapangyarihan, hindi po para magparusa. Wala pong kapangyarihan ng Kongreso na mag-contempt para magparusa. Ang kanyang kapangyarihan na mag-contempt ay para lang maprotektahan yung institusyon. So, unang-una po, hindi dapat ginagamit ang contempt pagpaparusa. Ako nga po, pinaparusahan ako dahil ako nga daw di umano yung source ng pulboronic video na hindi naman ako, no? Pangalawa po, bagamat meron silang ganyang kapangyarihan, sinabi na po ng Korte Suprema, merong limitasyon po yan. Ano mo yung limitasyon na yan? Unang-una, dapat yan po ay may kinalaman sa investigasyon. Pangalawa, dapat rin-respeto ang karapatan ng mga resource persons. Now, anong kinalaman po ng aking Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth sa POGO? Di ba po, ang iniimbestigahan ay POGO? Anong kinalaman ng aking mga income tax return sa POGO? Anong kinalaman ng bentahan ng pamilya ko ng lupa sa POGO? Anong kinalaman ng estate ng aking tiya sa POGO? Wala po. Ang katotohanan, wala silang mahanap na link sa akin sa POGO. Dahil sinabi na nga ni Cassie Ong na hindi talaga ako involved sa Lucky South. Pero dahil wala silang mahanap na link sa akin sa POGO, humahanap sila ng butas. At siguro naman makakahanap sila ng bukutas. Bakit? Hindi naman ako accountant eh. Alam niyo naman ako naggagawa ng mga required forms pero hindi naman ako talaga eksakto gumawa ng mga exact forms. Pero sa akin, kung ang gusto nilang patunayan meron akong unexplained wealth, bakit hindi na lang sila magsampa ng kaso? At alam niyo po, naging desisyon na yan ng Korte Suprema doon sa kaso nga ng Begzon versus Blue Ribbon Committee, Senate Blue Ribbon Committee, na ang sabi ng Korte, hindi po hudikatura ang Kongreso. So hindi po pwede pagdinig nila, gagamitin nila para parusahan ng mga tao sa paglabag sa batas. Kung talagang sa tingin nila na meron akong unexplained wealth, di magsampa sila ng kaso at ipapakita ko naman sa ombudsman o kung saan ko kinuha yung pera na pambili ng mga lupa. Kasi nga po, ang bilin sa akin ng lolo ko, pag ikaw nagbenta ng lupa, bumili ka ng lupa. So sa akin wala pong problema yon. Pero wala pong jurisdiction ang Kongreso na paghimasukan itong mga bagay-bagay na pribado dahil ang investigasyon nila ay POGO. Ano ba sinasabi nila? Sinasabi nila ang POGO daw bumibili ng mga lupa. Meron ba silang nakita na kahit isang lupa na nasa pangalan ng POGO? Ang mga lupa po namin nasa pangalan ng mga family corporations ko. Alam niyo po, tinatanggap naman talaga yan dahil pag ikaw'y namatay at nasa family corporation, hindi ka kinakailangan magbayad ng estate tax. At kapag ikaw nagbentahan at nasa pangalan niya ng korporasyon, mas mababang buwis ang babayaran mo kasi ang bentahan yung shares of stocks, hindi yung halaga ng lupa mismo.
So sa akin po talaga, ang talagang dapat sundin na desisyon ng Korte Suprema itong Bengzon. Pag hindi po at walang kinalaman sa iniimbestiga ng Kongreso, hindi dapat isiwalat ng mga resource persons. Pangalawa, kung talagang hinuhuli nila ako dahil sa isang krimen, wag nilang gamitin ang aking sariling testimonya at sariling mga dokumento ko na ebidensya lamang sa akin. Yan po yung karapatan against self-incrimination. Humanap sila ng ebidensya. Kung sinasabi nila na pogo ang bumili ng mga lupa namin, edi ilabas nila. Paano naman po mangyayari yun? Yung mga aking family corporations, 2014 pa sinimulan. Wala pang pogo sa Pilipinas. Nasimulan na yung aking mga family corporations. Ang mga bentahan po, bago pa. Sumulpot yung Lucky South 99 na yan, na pilit nilang inuugnay sa akin. Ang katunayan po, ang na-establish lamang, unang-una, sinamahan ko si Cassie Ong para nga po humingi ng gives. Gives sa pagbayad dun sa kailangang bayaran sa PAGCOR dahil nga po di umano sila'y na-dispalkohan. At pangalawa, yung kaso na hinuwakan ko sa Whirlwind. Dahil kumpleto naman po yan sa dokumento. O nga pala, natalo na kami sa kasong yon. Pero natalo kami matapos nila 1 taon. Mantakin mo, nung lumapit naman sa akin ng Whirlwind, meron na silang writ of execution, pinapaalis na sila. Pero napahaba ko naman po yung panahon, naging 1 taon bago sila napalayas. No? At ngayong napalayas na sila, tinake over naman ng gobyerno. So, wala ang panalo nila. Kasi gobyerno ngayon ang nakaposisyon doon sa pogo sa Porac. At hindi naman makukuha yan ng mga pribadong nagmamay-ari. So parang Pyrrhic victory, no? Wala rin nakuha yung may-ari ng lupa. Pero siyempre, ang laki din nang nawala doon sa Whirlwind kasi ginawa nga nila yung 49 buildings at meron din silang nabayaran na partial para doon sa kabahagi ng kabuuan ng 10 hectares. Parang hindi ko nagkakamali, parang 4 hectares ata. Pero yan po yung dapat nilang imbestigahan. Nasaan ang pera ng Lucky South na di umano ginamit ko pagbili ng mga lupain? Wala pong ganyan kahit anong testimonya. Kasi ang sabi nga ni Cassie Ong, wala akong kinalaman sa Lucky South. Ang hinawakan ko lang kaso ng ejectment. So siguro naman naintindihan ninyo kung bakit pati yung mga medical records ko anong pakialam ng mga medical records ko at ng misis ko sa investigasyon sa Pogo. At nakita nyo naman talaga yung tiya ko na namatay na, yung kanyang estate, anong kinalaman dyan? So sa akin po, hindi po ako unang-una hindi ako pugante sa batas. Mali po yung sinasabi ni East Barbers, the barbers na ako daray pugante. Hindi po. Ang contempt of Congress, ikaw ay pinarusahan, pinapakulong ng Kongreso. Pero wala po akong batas na linabag. Nagsampa na po sila ng kaso laban kay Cassie at dun sa iba pang mga involved sa Lucky South 99. Hindi po ako kasama sa kahit anong kaso. Nagsampa nila ng kaso dun sa kay Alice Guo sa Banban. Hindi rin po ako kasama doon. So wala po akong kasong hinaharap sa piskalya o sa hukuman. Ang kaso ko lang po dahil ayaw ko nga ibigay yung mga dokumento na wala naman pong kinalaman sa investigasyon ng Pogo. At nandyan nga po yung desisyon ng Bengzon bilang authority na hindi mapipilit na ibigay ang mga dokumentong wala kinalaman sa investigasyon. Hindi nga po siya po pwedeng tanungin ng mga bagay-bagay na walang kinalaman sa investigasyon. Kasi ang nangyari dun sa Bengzon, nagkaroon na po ng kaso Ang iniimbestigahan nila parang nagkaroon daw ng korupsyon dahil yung mga korporasyon ni Cocoy Romualdez di umano ay binili ng Lopa family na kamag-anak ni Cory Aquino. Ang sabi ng korte, hindi naman yan legislative hindi naman yan in aid of any legislation. Wala talagang batas na bubuuin. Ang gusto lang ma-establish, corrupt din yung mga kamag-anak ni Cory. Sabi ng korte, dahil hindi siya in aid of legislation, hindi dapat ituloy ang investigasyon at lalong-lalo na dun sa kaso ng Bengzon na meron ng kasong nakasampa sa ombudsman. So kung gusto po nila akong kasuhan ng unexplained wealth, excuse me, napag-aral naman po ako ng aking mga pamilya sa Amerika, sa London, at saka sa UP, siguro naman hindi naman unexplained wealth po yan. No? At anongin yung mga kaklase ko, buhay naman ako sa isang gated community, hindi ko po pinag-aayabang yan. Kasi bilang Kristiyano po, talaga ang turo sa akin ng lola ko, baliwala po talaga itong mga material na mga possessions. Ang importante talaga, seek ye first the kingdom of God. Yan po talagang pinaniniwalaan namin. Pero, God has been good to the family. Dahil binigyan niya po kami ng lupain dyan sa Parañaque, dati po ay taniman ng palay, biglang naging subdivision at naging commercial pa. Yan lang po yung swerte ng pamilya ko. No? Pero, yun nga po, bilang isang abogado, hindi naman ako po pwede na
baliwalain ko ang karapatan ko, lalong-lalo na itinuro ko naman sa aking mga estudyante sa UP Law kung ano ang dapat na sakop lamang ng legislative investigation. So ulitin ko po ha, hindi ako pugante dahil ako po ay lumabag sa batas. Pugante ako sa Kongreso lamang. Wala po akong pakialam. Dahil ang tingin ko naman, kung ako'y na-cite in contempt of Congress, ang Kongreso naman po cited in contempt of the people of the Philippines. Hindi po tama yung ginagawa nila. Pasigaw-sigaw, kapag ayaw na sagot, contempt kaagad. Nagpa-power tripping na po sila. Miski wala po silang batas na binubuo, tuloy-tuloy ang paninira nila sa pamilyang Duterte. Doon sa extralegal killing, sa droga, at siyempre sa pogo. Hindi po tama yan. Ako po'y naging mambabatas. Binibigyan ko po ng importansya yung institusyon. Pero anong batas ba ho ang bubuin nila? Meron pa bang bagong batas na kinakailang buuin? Yung IHL code po, kami po nagsulong yan at batas na. So hindi lang po murder ang po pwede gamitin kapag nagkaroon ng widespread and systematic killings. No? Pwede rin ang crimes against humanity. Ano pang batas ang buuin mo para dyan sa mga drug killings? Ganon din po sa Pogo. Ang dapat lang nabuuin na batas, total ban ba o hindi? Bagamat doon sa SONA ni PBBM, sinabi niya total ban ng Pogo, ay nako. Iba na po pangalan nila, IGL. At ngayon may kumakalat, may lumulutang. Meron daw 12 na parang 12 disipulo ni Cristo na mai-exempt sa ban. So kapag sinabi kasi ban, lahat dapat bawal. Walang exception. Di ba po? Hay nako. So, ang anong tanong? Magpapa-aresto ba ako o hindi? Well, naniniwala po kasi ako na kapag ang Kongreso ay lumabag sa kanyang kapangyarihan at naging guilty of abuse of power at grave abuse of discretion amounting to lack of jurisdiction, illegal po ang kanilang order. Kinikilala ko po na kinakailangan magkaroon ng desisyon sa Korte Suprema. Kaya nga po, aantayin ko ang desisyon ng Korte Suprema. Samantalang nag-aantay po ako, importante po ang aking kalayaan. Hindi ko po isusurrender muli ang aking kalayaan gaya ng nangyari nung una na nasurrender ko siya ng isang araw nung ako po'y nagpakulong dahil di umano dinisrespect ko raw ang Kongreso. Kung maalala nyo ha, wala pong disrespect doon. Walang pagbabastos. Ang polite-polite ko pa nga. Pagamat, sabi nila dapat makontempt ako muli dahil ang dami ko raw masasakit na salita na sinabi matapos akong mapalaya. Alam niyo po, hindi gaya ng hukuman na pinuprotektahan laban sa pagbabatikos ng publiko, ang Kongreso po, hindi naman binibigyan ng ganyang proteksyon. Wala pong indirect contempt. Bakit? Kasi puro politiko po sila. Kaya po nilang sumagot. Samantala ang mga West, pinuprotektahan laban sa mga pagbabatikos kasi hindi sila makasagot. Ang kanilang sagot ay doon lamang sa kanilang mga desisyon. So, mga kaibigan, hindi po ako pugante. Ako po isang ordinaryong mamamayan, pinaglalaban ang kanyang karapatan. Alam ko po na makapangyarihan ng mga congressmen. Alam ko po napakadami nila. Pero ako naman po, bilang ordinaryong mamamayan, may proteksyon. Ang tawag po dyan, ang Bill of Rights ng saligang batas at paninindigan ko po yan. Dahil kung hindi paninindigan ng mga ordinaryong mamamayan ng kanilang karapatan, tuluyan pong lalabagin ng mga power trippers. Aantayin ko po ang desisyon ng Korte Suprema. Kapag sinabi ng Korte Suprema, ilabas ang dokumento, ilalabas ko po yan. Pero sa ngayon po, antayin muna natin ang desisyon ng hukuman. At kung ako ay in contempt of Congress, tatanggapin ko po yon dahil ako naman, hinihimo ko ang aking mamamayang Pilipino, i-contempt of the people po natin ang Quad Committee at itong Kongresong ito. Maraming salamat po sa inyong patuloy na suporta at pagtangkilik ha. Alam niyo po talagang nag-iisa lang ako. Ang kalaban ko isang napakalaking institusyon, mga mayayaman, mga makapangyarihan, speaker, nakamag-anak pa ng presidente. Pero nandyan po ang aking pananampalataya sa Panginoon at nandyan po aking paniniwala na ang sambayang Pilipino suportado po kapag pinaninindigan ang karapatan ng mga ordinaryong mamamayan. Maraming salamat po at gaya ng aking palaging sinasabi, I love you Philippines. You're the only country that I have because you're the only country therefore that I will love. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at komento patungkol sa balitang ito, please comment down below.
Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po!